الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa ang pinakahuling papasok ng paraiso mula sa mga mananampalataya. Sa paniniwala nating mga Muslim, na ang isang mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay na nakakagawa po siya ng mga malaking kasalanan. Ang ating paniniwala o ang ating akida tungkol sa usaping ito, sila yaong mga tao na kung nanaisin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sila ay parusahan sa impyerno at pagkatapos ay ilalabas doon at ipasok sa paraiso, o di kaya kung nanaisin ni Allah na sila ay kanyang patatawarin at agad ipasok sa kanyang paraiso. So, yun po yung ating paniniwala tungkol sa mga taong nakakagawa ng mga malalaking kasalanan. So, ano po ba yung mga malalaking kasalanan? Sinasabi po nila na ang mga malalaking kasalanan, ito po yung mga kasalanan na kung saan mayroong mga sinasabi na tulad ng may pagbabala sa kaparusahan ng impyerno, tulad ng pagpatay na sinasadya, tulad rin po ng pagnanakaw, may pagbabala na pagputol ng kamay, tulad din po ng pangangalunya, no? Kasi mayroon din pong pagbabala na ito ay pagpalo, at marami pang iba na paliwanag ng mga ulama tungkol sa malaking kasalanan. So, maliban sa kasalanang hindi kailanman mapapatawad ni Allah kapag tayo ay datnan ng kamatayan, at ito ang pagtatambal sa Kanya. At kapag nagtambal ang tao kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi siya nakapagbalik loob sa kanyang gawain ito at dinatnan ng kamatayan, ay hindi po siya talaga ilalabas ni Allah sa kanyang impyerno, dahil yun po ang nararapat sa kanya, at hindi po maaari na bibigyan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng paraiso dahil hindi po siya nararapat sa paraiso. At maging sasabihin natin na kapag ginawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, although wala pong makakapigil sa kanya, no? Kung nanaisin niya ay wala makakapigil sa kanya dahil siya po ang makapangyarihan at siya ang ating Panginoon. Ngayon, ang ating paniniwala tungkol sa mga malalaking nakakagawa ng mga malalaking kasalanan ay ito po ay kung nanaisin ni Allah kanyang patawarin agad at ipasok sa paraiso, walang makakapigil sa kanya. At kung nanaisin naman niyang paparusahan niya muna bago niya ipasok sa paraiso,
ay wala rin po makakapigil sa kanya. Ngayon, ang topic po natin ay ang pinakahuling mananampalataya na papasok ng paraiso. Na ang ibig sabihin ay maaring siya ay pinarusahan sa impyerno. Okay? Opo, mayroon pong mga mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na paparusahan niya sa kanyang impyerno, sa kanyang apoy, no? Depende sa kanilang depende sa laki ng kanilang mga kasalanang nagawa dito sa mundo. Mayroon nga pong hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na atadruna manil muflis. Sinabi po ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagtatanong siya kung sino. Sabi niya sa kanyang mga kasama, kilala niyo ba o nalalaman niyo ba kung sino ang mga taong o sino ang taong bankrupt, lugi? So ang tugon o ang sagot ng mga sahaba ay ang lugi para sa amin yung taong nagtinda o mayroong kapital, may negosyo, ngunit hindi siya kumita at pati ang kanyang kapital ay nawala. So yun po yung lugi para dito sa mundo, para sa atin, yun po yung lugi para sa atin. Ngunit sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati, ang lugi mula sa aking henerasyon, mula sa aking tagasunod, no? Tayo kabilang sa tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na man ya'ti yawmal qiyamah, yaong darating sa araw ng paghuhukom na mayroon po siyang mga pagsamba, mayroon siyang pagdarasal, nagdarasal siya 5 beses sa isang araw, at saka nag-aayuno siya pag dumarating ang buwan ng Ramadan, nagsasagawa siya ng Hajj, nagbibigay ng zakat or pinapatawan niya ng zakat ang kanyang kayamanan, no? Ibig sabihin nagagawa niya ang 5 haligi ng Islam. At ito ang obligado sa isang Muslim, isagawa niya ang 5 haligi ng Islam. Ngayon, ang taong ito na darating sa araw ng paghuhukom na mayroon po siyang pagsamba kay Allah. Iba't ibang uri ng pagsamba mayroon siya. At mayroon siyang gantimpala doon. Ngunit, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darating ang mga tao na kanyang ginawan ng masama. Darating ang mga tao na kanyang ginawan ng masama. Okay? Darating yung mga tao na kanyang ginawan ng masama, at yaong mga taong ginawan niya ng masama ay kanyang babayaran sa araw ng paghuhukom. Okay? Kanyang babayaran. Ngayon, dahil sa araw ng paghuhukom, wala na pong pira doon. Okay po, sister? Dahil wala na po tayong pirang pangbayad doon, wala nang dirham, wala nang dinar, wala nang riyal. Sa Pilipinas, wala nang piso. Sa araw ng paghuhukom, wala na po. Kaya naman, ang ating ibabayad ay ang ating kabutihan. Yung ating gantimpala. Okay? Ang ating ibabayad, yung gantimpala ng ating pagdarasal, gantimpala ng ating pag-aayuno, gantimpala ng ating hajj, zakat, lahat ng ating gantimpala, yun ang ibabayad natin sa mga taong ginawan natin ng masama. Ano po ba yung masama? Minura natin yung tao, pinagsabihan natin ng masama, minaliit natin, nagmalaki tayo sa kanya. Ano pang uri ng masama? Sinaktan natin. Lahat ng uri ng masama, ang lahat ng ito ay ating pagbabayaran sa kabilang buhay. Kaya naman ang mga Muslim ay hinihikayat ng Islam na relihiyon na huwag gumawa ng masama. Kasi ang lahat ng ito ay ating pagbabayaran sa kabilang buhay. Okay? So, ibabayad
yung kanyang mga gantimpala doon sa mga taong kanyang ginawan ng kasamaan, ng masama. So dahil doon sister, naubos na ang kanyang gantimpala, ngunit may mga taong hindi pa niya nabayaran ng kanyang gantimpala. Ibig sabihin, marami ang kanyang ginawan ng masama. Marami ang kanyang ginawan ng masama. So, naubos na ang kanyang gantimpala. May mga tao pang hindi pa nabayaran. Ano ang gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kukuhanin ang kanilang kasalanan. Yung mga taong iyon, kukuhanin ang kanilang mga kasalanan ayon sa pagsalita, ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ibibigay doon sa gumawa ng masama sa kanila. Ibibigay doon sa gumawa ng masama sa kanila. Okay? Bakit siya tinawag ni Propeta Muhammad na lugi? Dahil wala nang gantimpala, wala nang naiwan sa kanya na gantimpala mula sa kanyang mga pagdarasal, pag-aayuno, lahat ng kanyang pagsamba, wala nang gantimpala. Yung kasalanan ng mga taong kanyang ginawan ng kamasamaan ay ibibigay pa sa kanya. So lugi siya. Nalugi siya. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos nun, itatapon siya sa impyerno. Pagkatapos nun, itatapon siya sa impyerno. Ibig sabihin na may mananampalataya pala na itatapon sa impyerno. Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Hindi papasok ng paraiso yaong taong mayroong katiting na pagmamalaki sa kanyang puso. Maraming mga hadith na nagpapatunay na may mga taong paparusahan may mananampalataya, may mga Muslim na sila ay paparusahan sa impyerno muna bago sila papapasukin sa paraiso. Okay? So, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang topic po natin ay tungkol po sa pinakahuling tao, pinakahuling mananampalataya na papasok ng paraiso. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta idha faragha Allahu min al-qada' bayna ibadihi wa arada ay yukhrija min an-nari man arada an yukhrij mimman kana yashhadu an la ilaha illallah wa amara al-malaikata an yukhrijuhum faya'rifunahum bi'alamati atharis sujud. Okay? Nang natapos na ni Allah subhanahu wa ta'ala iqada, ibig sabihin i-judge ang kanyang mga, tapos na niyang hinatulan ang kanyang mga alipin, at nais na niyang ilalabas sa impyerno yung naisin niyang ilabas sa impyerno. Mimman kana yashhadu an la ilaha illallah, mula sa mga mananampalataya na sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah. Okay? So, ibig sabihin, kapag ang isang mananampalataya, kapag ang isang tao sumasaksi siya na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, ang taong ito ay hindi mananahanan magpakailanman or habang buhay sa impyerno. Okay? So, mayroon siyang
tinatawag nating posibilidad na lalabas siya ng impyerno at mananahanan sa paraiso. Okay? Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amara al-malaikata ay yukhrijuhum. Uutusan ni Allah ang mga anghel na ilalabas sila, yung mga mayroong la ilaha illallah sa kanilang mga puso. Yung mga taong sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah. Faya'arifunahum bi'alamati atharis sujud. Makikilala sila ng mga anghel sa palatandaan sa kanilang mga tanda dahil sa kanilang pagsujud, pagtirapa. Okay? So, kapag ilalabas sila ng mga anghel, ang mga anghel ay agad nilang makikilala yaong mga taong mayroong la ilaha illallah, dahil ang kanilang mga noo, ito naman ang sinusujud natin itong jabha, sujud itong noo natin, dahil ang kanilang mga noo ay mayroong tanda dahil sa pagtirapa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng propeta Muhammad, wa harramallahu 'alan nari man an ta'kula min ibni Adam atharas sujud. At ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno na kanyang tutupukin mula sa mga angkan ni Adan na mayroong tanda ng sa kanyang pagtirapa. Ibig sabihin dito ay hindi siya mananahanan habang buhay sa impyerno. Fayukhrijunahum kad imtahashu. Kanila itong ilalabas, yung mga anghel, ilalabas nila yung mga tao na iyon sa impyerno. Kad imtahashu. Ibig sabihin, ang mga taong ito ay ikaw ba naman ang masunog? Di ba, sister? Opo. So, pag sinabi natin ang taong yan ay nasunog, ibig sabihin, ang kanyang kulay ay nangitim, maitim pa sa akin. Okay? Talaga naman. So, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga taong ito ay mayroon ng palatandaan ng tinatawag natin na tanda ng pagkasunog, tanda ng parusa. Okay? So, fayusabbu, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayusabbu alaihim ma yuqalu lahu ma'ul hayat. Sila ay bubuhusan ng tubig, na ang pangalan ng tubig na ito ay ma'ul hayat, tubig ng buhay. Fayanbituna nabatal habbati fi hamilis sayl wa yabqa rajulun minhum muqbilun biwajhihi 'ala an-nar fayaqulu ya rabbi kad kashafani rihuha wa ahraqani dhakauha fasrif wajhi 'anil nar. Fala yazalu yad'u Allah fayaqulu ay wallah. Fayaqulu ay azza wa jal la'allaka an a'taytuka an tas'alani ghayro. So, pagkatapos silang
pagkatapos nilang ilalabas doon sa impyerno, okay, sila ay babasain, bubuhusan ng tubig, at ang tubig na ito ay ma'ul hayat, na tinatawag nilang ma'ul hayat. Ang mga taong ito ay magkakaroon sila ng lakas. Okay, magkakaroon sila ng lakas. At mayroong isang tao mula sa kanila, okay, na nangitim na ang kanyang mukha dahil sa sunog. At sinabi niya sa kanyang Panginoon, Ya Rabbi, sabi niya, Panginoon ko, ang apoy na iyon ay sinunog niya ang aking mukha. Okay, sinunog niya ang aking balat, sinunog niya ang aking mukha, ang aking lahat. Okay, fasrif wajhi anin nar. Sabi niya, ilayo mo ako mula sa impyernong ito. Fala yazalu yad'ullah. At hindi tumitigil yung lalaking iyon na kanyang nananawagan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, sasabihin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, baka naman, sabi ni Allah, baka naman kapag ibibigay ko sa iyo yan, ay hihingi ka pa ng iba. Sabi ng lalaki, la, sabi niya, wa izzatuk, sa iyong kadakilaan, hindi na ako hihingi maliban sa yun na lamang. Ang gagawin ni Allah ay ilalayo siya sa impyerno. Okay? So, nasa itaas na siya, pero ilalayo siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Summa yaqulu ba'da dhalik, pagkatapos nung ilayo na siya ni Allah sa impyerno, ang lalaking ito ay humingi na naman. Okay? Nanawagan na naman kay Allah. Sabi niya, Ya Rabbi, Panginoon ko, qarribni ila babil jannah. Palapitin mo ako sa pintuan ng paraiso. Okay? Kanina sabi niya, wala na akong hihilingin maliban sa doon yun lamang. No? Nung nalayo na siya sa impyerno, at baka naman naririnig niya ang mga halakhak ng mga tao sa paraiso, hiniling na naman niya kay Allah na ilapit siya sa pintuan ng paraiso. Okay? Qarribni ila babil jannah. Palapitin mo naman ako, o Panginoon ko, sa pintuan ng paraiso. Fayaqulu alaysa kad za'amta alla tas'alani ghayrahu. Hindi ba't sinabi mong hindi ka na hihiling maliban do sa yaon lamang? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wailaka ya ibna Adam, ma'aghdarak, fala yazalu yad'u, fayaqulu Allah azza wa jalla, la'alli in a'taytuka dhalika tas'alni ghayrahu. Hindi tumitigil yung tao humihiling kay Allah hanggat sa sinabi ni Allah na baka naman kung ibibigay ko sa iyo yan, yung paglapit niya sa pintuan ng paraiso, ay mayroon ka pang hihilingin na iba maliban doon. Sabi ng tao, hindi na ako hihiling pa. Ito yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naulat sa ni Imam Al-Bukhari rahimahullah. Okay? Sabi niya, hindi na po. Sabi niya, hindi na ako hihiling pa, Panginoon ko. Yun lang. Ipalapit mo lang ako sa pintuan ng paraiso. Ang ginawa ni Allah ay pinalapit siya sa pintuan ng paraiso. Okay? Sabi niya, fayu'tillaha min uhud wa mawathiq alla yas'aluhu ghayru. Nagbigay pa yung lalaki ng kasunduan na hindi na talaga siya hihiling maliban sa yun na lang ang huling hiling niya, makalapit siya sa pintuan ng paraiso. Galing siya ng impyerno. Kaya naman ibibigay sa kanya ni Allah. Okay, lumapit ka na sa pintuan ng paraiso.
فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَسْكُتَ. Okay? Nung nasa kalapitan na siya ng pintuan ng paraiso at naririnig niya ang mga taong nasa loob, no? Nakikita niya ang mga tao doon sa loob. Siya ay napigilan. Napigilan siya, ngunit hindi nakapagtiis at kanyang sinabi, "Ya Rabbi, adkhilni al-jannah." Panginoon ko, ipasok mo ako sa paraiso. Summa yaqul, awalaysa kad za'amta alla tas'alani ghayrahu waylaka ya ibn adam ma agdarak. Fayaqulu ya rabbi la taj'alni ashqa khalqak. Fala yazalu yad'u hatta yadhak Allah azza wa jal. Fa idza dahika minhu adina lahu bid-dukhul fiha. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba't sinabi mo nang hindi ka nahihiling maliban doon? Sabi niya, nagsabi pa si Allah subhanahu wa ta'ala, nagsabi pa si Allah na, ba't ka sumisira ng iyong kasunduan? Ba't mo sinisira yung kasunduan mo? Wala kang ibang isang salita. Ang sasabihin ng lalaki, Panginoon ko, sabi niya, la taj'alni ashqa khalqak. Huwag mo ako, sabi niyang, gawin na kabilang sa mga yun bang ashqa, shaqi. Okay? Yung bang huwag mo akong gawin na kabilang sa pinakamalangkutin na iyong nilikha. Summa yaqul, fala yazalu yad'u hatta yadhak. Kaya naman ang lalaking ito, ang taong ito ay hindi siya tumigil sa pagdalangin. Okay? Paghingi hanggang sa napangiti si Allah subhanahu wa ta'ala. At nang napangiti si Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang pinahintulutan pumasok sa paraiso. Faida dahika minhu adina lahu bid-dukhul fiha. Faida dakhala fiha qila lahu tamanna man kada. Tamanna min kada. Fayatamanna. Summa yuqalu lahu tamanna min kadha fayatamanna hatta tankati'a bihi al-amani fayaqulu lahu hadha laka wa mithlu ma'ahu. At nung nasa loob na ang taong ito, nasa loob na ng paraiso, sinabi sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, mangarap ka, tamanna, mangarap ka. Ano yung bang, kung ano yung gusto mo, pangarapin mo na. Nangarap yung tao at ibinigay sa kanya. Sinabi pa ni Allah, mangarap ka pa. Mangarap ka pa, sabi ni Allah. At nangarap naman yung tao at ibinigay sa kanya. Hanggang sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nang wala nang maisip yung tao na yun, na kanyang gusto, sinabi na sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang mayroon sa iyo, o ito yung para sa iyo. Okay? Wa mithluhu ma'ahu. Okay? Ibig sabihin na yung isang paraiso, okay? Ang laman nito, ang lahat ng mayroon diyan ay mayroon ka katulad niyan. Okay? Sino yung tao na yun? Yung tao na yun ay kabilang sa mga huling papasok ng paraiso. Okay? Kabilang sa mga huling papasok ng paraiso. Ngunit ang kanyang paraiso ay pinakamainam pa sa mundo. Sa mundong ito na ating ginagalawan. Sa ibang hadith na isinalaysay ni Abdullah bin Mas'ud, nagsabi ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala,
inni la'alam akhira ahlan nar khurujan minha wa akhiru ahlil jannati dukhulal jannah. Sabi ng propeta Muhammad, tunay na alam ko kung sino yaong taong pinakahuling lalabas o ilalabas ni Allah sa impyerno, at ang pinakahuling at yung pinakahuling ipapasok niya sa paraiso. Okay? Rajulun yakhruju minan nari habwa fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala lahu idhhab fadkhulil jannah fayatiha fayukhayyilu ilayhi annaha mala fayarji fayaqulu ya rabbi wajadtuha mala. Okay? Yung tao, sabi niya, na pinakahuling ilalabas ni Allah sa impyerno at pinakahuling ipapasok ni Allah sa paraiso ay uutusan ni Allah. Sabi ng propeta Muhammad, uutusan ni Allah, sasabihin sa kanya ni Allah, idhab, pumunta ka doon, pumasok ka sa paraiso. At nang pumasok siya sa paraiso, fayukhayyilu ilayhi annaha mala. Okay? Para bang pumasok sa kanyang isipan na puno na ang paraiso. Puno na ang paraiso. Kaya naman babalik siya sa Panginoon, kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, wajadtuha mala. Okay, nadatnan ko ang paraisong puno na. Wala nang space para sa akin. Wala nang bakanti para sa akin. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, sasabihin ni Allah sa kanya, lahu idhab fadkhulil jannah. Qala fayatiha sabihin naman sa kanya ni Allah, pumunta ka doon, pumasok ka paraiso. At nung dumating, pumasok siya sa paraiso, naisip na naman niya na puno na ang paraiso. Kaya naman bumalik siya ulit kay Allah at kanyang sinabi, puno na ang paraiso ya Allah, wala nang bakanti para sa akin. Sasabihin na naman sa kanya ni Allah, pumunta ka doon, pumasok ka sa paraiso, dahil fa inna laka mithla dunya wa asharata amthaliha. Tunay na mayroon kang paraiso na 10 beses pa ang katumbas nito para sa dunya. Okay? Ibig sabihin, itong mundong ito, 10 beses natin ito idubli, yun ang binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa taong iyon. Aw inna laka ashara amthalid dunya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na mayroon kang singtulan ng mundo, ngunit 10 beses mo dublihin ang mundo. Fayaqulu ataskharani, ang sasabihin ng lalaki, ataskharani, tawag dito yung bang binibiro mo ba ako, sabi ni ng lalaki sa kay Allah. Aw atudhiku bi wa antal malik, pinapatawa mo ba ako at ikaw ang makapangyarihan, ikaw ang hari. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahik hatta badat nawajiduhu. Sabi ni Ibnu Abbas, tunay na nakita ko ang propeta Muhammad, sa kanyang pagkukwento nito. Nakita ko ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumatawa hanggang sa nakita ko ang kanyang mga ngipin. Okay? Qala fakana yuqalu dhalika adna ahlil jannah manzilatan. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaon ang
natanggap. Okay, pinakamababa mula sa mga mananampalataya na pumasok ng paraiso, siya ang mayroong pinakamababang uri ng paraiso. Okay? So, kung yaong taong iyon, no? Kung yung taong iyon na ang kanyang paraiso ay 10 bisis dublihin ang mundo, at siya yung pinakahuling papasok ng paraiso, paano na kaya yung mga taong kabilang sa mga hindi paparusahan ni Allah sa impyerno at agad silang ipasok sa paraiso? Naway kabilang tayo sa mga taong hindi napaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang impyerno at agad na tayo ipapasok niya sa kanyang paraiso. Babae man sa lalaki. Sa isang hadith, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqalu fayuqalu lahu, sasabihin sa kanya ni Allah, intaliq, okay, umalis ka na, pumasok ka na sa iyong paraiso, fayadkhulul jannah fayajidun nasa kad akhadun manazil. Okay, nung pumasok siya sa paraiso, nakita niya ang mga tao na mayroon ng kanya-kanya. Mayroon na silang mga paraiso. Aba, kaya naman naisip niya, wala nang bakanti para sa akin. Kaya naman, ang ibibigay sa kanya ni Allah ay 10 bisis dublihin ang mundo. Masya Allah. Masya Allah. So, ito po yung tao na panghuling papasok ng paraiso. Panghuling papasok ng paraiso at panghuling lalabas o ilalabas sa impyerno. Ya Allah, ibilang mo nawa kami sa mga taong kung hindi man nasa unahan ay nasa second batch, ikalawang duf'a na papasok ng paraiso. Ya Allah, huwag po kaming parusahan sa iyong impyerno.